Mga kababayan, isa itong matinding paalala lalo na sa mga magulang at maging sa mga bata. Huwag na huwag basta-basta makikipag-usap o sasama sa hindi kakilala. Dahil sa Maynila, isang lalaki ang inirereklamo matapos umanong mambiktima ng mga batang babae gamit ang nakakakilabot na paraan. At ang mas nakakatakot dito, sa unang tingin, aakalain mong magkakilala lang sila. Sa CCTV nakuha sa P. Guevara Street, Santa Cruz, Maynila noong March 11, makikita ang isang lalaking nakabisikleta kasama ang isang batang babae. Sa unang tingin parang normal lang, pero sa malapitang kuha, doon makikita ang nakakagulat na tagpo. May kinukuha pala ang lalaki mula sa bewang ng bata at iyon pala ang cellphone ng biktima na may nakaipit pang pera. Ayon sa ina ng bata, nagpaalam lamang ang anak para bumili ng merienda sa tapat ng bahay. Pero makalipas ang halos kalahating oras, bumalik ang bata na umiiyak. Doon na nalaman ng pamilya na natangay na pala ang cellphone at pera ng bata. Sumama daw po siya, isosoli yung plancha namin. Ang pangalan daw, Topper. Yun daw po yung binanggit sa kanya. At dito pumapasok ang kinatatakutan ng marami. Noong March 19, sa Punta, Santa Ana, Maynila, nahuli naman sa CCTV ang isang lalaking kapareho umano ng pananamit at sombrero ng suspect sa unang insidente. Sa pagkakataong ito, isang 11 anyos na batang babae naman ang target. Sinundan daw niya ang tingin ng bata na bibili lamang ng ulam. Una, lumapit. Pagkatapos, umalis. Pero maya-maya, nakita na lang ang bata na kasama na niyang naglalakad. Mas lalo pang kinilabutan ng isang kakilala ng pamilya nang makita niyang inaamoy-amoy pa umano ng lalaki ang buhok ng bata habang sakay ito ng bisikleta. Tinanong niya, kilala mo ba yan? Hindi. Pinababa niya yung anak ko. Nilagay niya po sa gilid niya, inawaan niya. Dahil dito, agad niyang tinanong ang bata kung kilala ba nito ang lalaki. At doon na nabisto na hindi pala nila ito kakilala. Ayon pa sa barangay at sa ilang magulang ng mga biktima, tila may kakaibang paraan umano ang lalaki para mapasunod ang mga bata. Parang hipnotismo. Nung pumitik na ganyan na, susunod ka na. Halika na. Sumunod na lang din daw siya. Ngayon, totoo man o hindi ang salitang hipnotismo, isang bagay ang mahinaw. May sistema ang lalaking ito para manipulahin ang mga bata at iyan ang nakakatakot. Mas lalo pang nakakaalarma dahil ayon sa isa pang magulang, noong 2022 pa raw ay nabiktima na rin ng kaparehong lalaki ang kanilang 9 years old na anak na babae. Ibig sabihin, kung siya nga ito, hindi ito bagong modus. At kung hindi agad mapipigilan, maaaring may iba pa itong mabiktima. Nipuan niya ng ilang beses. Dilakma niya yung isa lang ng katawan niya pati sombrero niya mula nung naipuan niya yung anak ko nung yung matagal na. Ngayon pa rin yung sombrerong gamit niya Hanggang ngayon ganun pa rin. Mga kababayan, ang ganitong klaseng insidente ay dapat agad na maipaalam kay Mayor Isko. At alam naman natin, hindi ito tolerate ni Mayor Isko lalo na kung mga bata ang binibiktima sa Maynila. Kilalang mahigpit si Yorme pagdating sa seguridad at kaayusan sa lungsod. Kaya kung umabot ito sa kanyang kaalaman, siguradong aasahan ng marami na kikilos agad ang mga kinauukulan para mahanap ang lalaking ito at mapigilan bago pa makapambiktima muli. Ako nga po pala ang Kuya Jenyo na palaging nagpapaalala na dapat alam mo to.